Good morning po sa bawat isa. Morning! And may I request all the worship team to be there on the congregation po. Okay po. Para lang masigurado natin na lahat tayo dito. Hallelujah. Are you blessed this morning? Amen! Salamat sa Diyos. Sige po. Pray natin ang ating PowerPoint. So, aware naman po tayo na ang topic natin for the month of August is about attributes of God. Right? So, last Sunday, we discussed one of the attributes of God, which is the good shepherd, ang mabuting pastor. Okay? And today, we will be discussing another attribute of God, which is God's omnipotence. Okay? Yung kanyang kapangyarihan. At pinamaganda ko po yung aking preaching today na the transforming power of God. So, habang hinihintay po natin ng mag-flash, let us all pray. Hallelujah. Father in heaven, we thank you for this morning. We thank you, Lord God, for the privilege to worship you, to praise you, to exalt you this morning, O God. I pray, Father God, na ano man, Lord, ang mga salita, Lord, na galing sa aking bibig, Lord, ay kasihan mo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Dalahin ko, Diyos, na magsalita ka, Panginoon, mula sa puso mo, Panginoon. Maintindihan namin, Lord, maunawaan namin ang nais mong ibigay sa amin kay Lord God na mensahe. I pray, Father God, that you continually bless each and every one of us, that we have, Lord, a heart that is willing to listen, Lord, a heart, Lord God, that is willing, Lord God, to obey, Lord God. At alisin mo po, Panginoon, ang mga disturbances, any form of disturbances, Lord God, in the name of Jesus, Lord. Let your power, Lord God, manifested, Lord God, in this place. In the name of Jesus, I pray. Amen. Okay po. So yung text ko po this morning is Psalms 103, 1 verse 5. So yun po, the transforming power of God. That's my title. That's the title of my preaching for today. And then as for the introduction, and makikita po natin sa Bible, okay, we witness different and profound impact of God's power. Kumbaga yung kapangyarihan ng Diyos, nakita natin. So, there are many accounts that would tell us, na nagkasabi sa atin, nagpapakita sa atin, tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Diba? Simula ng mga bata pa tayo, kung lumaki kayo sa Sunday school, kabisado yung mga history na kung saan, or yung mga story na kung saan, nagpapakita ng kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? And from the beginning to the present day, yung kapangyarihan ng Diyos hindi nagbabago. It has been working and is continuously working sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? Ako naniniwala ako na lahat ng nandito, it's not an accident, di ba? Though we always say that it's not an accident, but I want you to know that God has purposely, nandito ka this morning, okay? Kumbaga, purpose ng Lord na makarinig ka ng salita niya ngayong umaga upang ma-witness mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Medyo manakabahan po ako kasi matagal na yung yung mali. Okay po. Pero sino po ba dito yung mga mga pagod?
ginagawa. Pagod sa trabaho, meron ba? Pagod sa school, meron? Pagod sa bahay, meron ba? Di ba? Isa kahit sa bahay na nakakapagod eh. Pero whenever we talk about God's power, okay? Whenever we talk about God's power, what comes to your mind? Ano yung papasok sa isipan ninyo? Parang, can you remember a time na kung saan ang Lord, yung power niya nag-manifest sa buhay mo at naranasan mo to? At naniniwala ako na ang bawat isa na narito, they have experienced the power of God in many ways. Kaya kayo nandito kasi at some point, na-experience nyo eh. At gusto nyo pang ma-experience, amen po ba? Kasi, ayan, for sure marami kayong karanasan na ma-share na kung saan nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, let us reflect, di ba, about a time when God's power was at work dun sa buhay natin. Diba? Let's remember that, what was your reaction when you experience it? Na-encounter mo yung kapangyarihan ng Diyos. Talagang nag-unfold sa iyong mga mata. Ano yung naging reaction mo? Were you amazed? Were you thankful? Ano? Di ba? At minsan, we tend to take advantage yung mga ganun mga bagay nung na-experience mo na yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Na-experience mo na pero tinitake advantage mo din natin minsan. Kumbaga, I think that's common for human. Kasi at the time of, di ba, sa Bible na kung saan, yung sa Exodus, di ba, niligtas na sila ng Panginoon eh. Pero nakita niyo, di ba, yung mga tao, parang, nakita niyo yung kabang-mga, di ba, hindi iba naman yung dapat doon, tapos nakatawid kayo lahat, tapos konti ka na makul na kayo. Anyway, yeah, the Bible showcases God's power in various ways. So, sa marami kapamaraan, nagpapakita ang Biblia ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, let's explore yung ibang mga examples na meron tayo sa Biblia. So, the first one is yung about sa creation. So, nagpapakita dito ang kapangyarihan ng Diyos kasi, di ba, and God said, di ba, in the beginning, what? Ano? Kabisado niyo po ba? And the earth has no form. Diba? In the beginning, God created the earth, and the earth has no form. Pero, and God said, diba? Sa salita ng Diyos, ganun kapangyarihan ang salita ng Diyos. Sa salita niya lang, nagkaroon ng mga bagay-bagay sa ating mundo. So, that's one of the powerful display ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi sa salita niya lang nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng mga, nagkaroon ng mundo. Everything that you're seeing right now, diba, sa salita ng Diyos, nangyari ang mga bagay na yun. Pangalawa, control over nature. Yung sinasabi ko kanina yung sa Exodus, diba, 14, hinati ng Diyos yung nadaanan ng mga Israelites para mag-escape sila from Egypt. Naranasan nila yun. Kumbaga nakita nila yun sa kanilang mga mata. Hindi siya yung parang ano lang. Di ba? Yung parang ano lang na okay, transform lang sila. Nag-teleport. Hindi eh. Nakita nila na yung dagat, hinati, nakaraan sila, dumaan sila doon. So, makikita niyo yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? Na grabe kapangyarihan ng Panginoon. Siguro kapag naranasan mo yun, ano yung magiging reaction mo? Bilang ikaw dumadaan doon, Lord, salamat sa pag-save sa akin. Okay? Pangatlo, miracles. Kumbaga, ito lang po yung mga sample at alam ko marami pa ng iba, pero mga samples ng budong, mga samples ng budong
ilagay ko. Miracles, yung pangatlo. So, nandyan yung si Daniel in Lion's Den. Di ba nakita natin sa buhay ni Daniel na kung saan nilagay siya sa isang kulungan na kung saan nandun yung mga leon. Okay? Dinobol sila pa yun ng hari. And then, the following day, nakita niya, hindi naman siya di ba, napahamak. So, isang miracle yun. At marami pa. Di ba? Lalo na sa New Testament, there are many miracles na nangyari. Di ba? Water turned into wine. What else? Di ba? Mga pinagaling ng may sakit and a lot more. So, gano'n nagpapakita ng kapangyarihan gano'n pinapakita yung kapangyarihan ng Diyos eh. Pang-apat, divine promises. So makikita natin dito in Genesis 18:14, Abraham and Sarah bore Isaac in their old age. So walang imposible sa Panginoon. Kumbaga, ang Diyos, pinapakita niya na makapangyarihan ako. Kapag sinabi ko magkakaanak ka. Diba? Parang wala yung sa ilan mo. Pag sinabi ko, it will happen. Just trust my timing. Diba? So, kumbaga, yun yung mga examples na meron tayo na kung saan ang kapangyarihan ng Diyos ay naipapakita. Now, these accounts demonstrate God's limitless power. Okay? But, how does this power manifest in our lives? Okay? Nagpapakita yan ng mga kadakilaan, kapangyarihan ng Diyos eh. Yung walang hanggang kanyang kapangyarihan. Pero paano naman sa buhay natin? Paano mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin? Now, let's examine Psalms 103, 1-5. Okay? So, babasahin ko po yung verse. Sabi po dito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, my soul, and do not forget any of His benefits. Who pardons all your guilt, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with favor and compassion, who satisfies you years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Sa Tagalog po, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ang lahat ng sa akin magsipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya'y ang nagpapatawad, at anumang sakit, ginagawa niyang lahat. Sa pigit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habang. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila, ang taglay kong kalakas. Ang awit po, or yung Psalms 103, 1-5, it highlights God's power in various ways. Okay? Pinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan dito sa verse na to. Ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Okay? Number 1, sabi dyan, God's power is displayed through forgiveness. Okay? Ano sabi niya po doon? Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Hindi sinabi na yung iba kong kasalanan, diba? Yung ilan kong kasalanan, hindi din yung sinabi lahat. Okay? Sometimes kasi minsan, yung tao, diba, nagkakasalanan, we tend to, ang tawag sa gano'n? Yung parang inaan natin yung sarili natin masyado. Kinokondem natin yung sarili natin.
minsan lumapit tayo sa Lord, we condemn ourselves kasi nga, ako hindi na ako worth lumapit sa Panginoon kasi makasalanan ako. Pero di ba, sabi sa 1 John 1:9, di ba, if you confess your sins to the Lord, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. So dito, the Lord pardons all our iniquities. So lahat, He removes the stain of sin from our lives. So yung kapangyarihan ng Diyos na magpatawad, it's a fundamental aspect ng kanyang character. So magpapakita dito na kung saan ang Diyos nagpapatawad siya kasi kung hindi nagpapatawad ng Panginoon, isa lang ang pupunta natin lahat kasi lahat tayo makasalanan. Diba? Ang sabi ng ng Romans, ano yun? 3:23. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. At kung hindi nagpapatawad ng Panginoon, lahat tayo nagmamansya tayo papunta sa impyerno. Ayan, medyo nagdulawad na siya. Ayan. Okay po. Dinig pa rin po ba ako? Yes. So, yun po. Forgiveness or forgiving sins is a fundamental character of God. That when we sin, God's forgiveness restores our relationship. So, nire-restore ng Panginoon, nire-restore ng Diyos yung relation natin sa Ama. Okay, through Jesus Christ. Malinaw po ba? Amen. Huwag natin i-condemn yung sarili natin. Let us hold to the promise of God that when we confess our sins to the Lord, He is faithful and just to forgive you, to forgive us for all our sins, for all our iniquities. Kumbaga, wala siyang ini-exempt. Kaya, lumapit tayo sa Panginoon. So, kasi doon nagpapakita yung kapangyarihan niya eh. Okay? Kapag siya ay nagpapatawad. So, katulad ng example natin sa prodigal son, sa Luke chapter 15, 11-32, na kung saan, despite the son's mistake, di ba? Kung pamilya po kayo dun sa prodigal son, na kung saan yung isang ama, may dalawa po siyang anak, at yung isa, diluslay na lahat ng mga mana niya. Di ba? Tapos, nung siya yung naghihirap, bumalik siya, at anong ginawa niya? Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang ama, at winalcome pa rin siya ng kanyang ama na parang, pahanda ka, di ba? So, ganun tayo itik ng Panginoon, kasi ganun yung character ng Panginoon. God is a forgiving God. Amen? Yes. Amen. Pangalawa po, based pa din po sa Psalms 103, 1-5, God's power is displayed through healing. Okay? Ang sabi po doon is, anumang aking sakit, ginagawa niyang lahat. Kumbaga, makikita natin dito na lahat talaga, hindi siya yung tipong pa isa-isa lang. Siguro ito muna ang sakit yung ipagamot ko dito, gamutin ko dito, kasi mukhang ito yung kailangan. Hindi ganun ang Panginoon eh. Kapag gusto ng Panginoon magpagaling, papagalingin ka niya. Kasi, alam mo yun, dito yung example natin dito sa God's power to heal. Remember yung isang babae, the bleeding woman, na kung saan, she was bleeding for 12 years. Okay? At maraming doktor na yung nag-check up sa kanya. Marami ng doktor yung nag-check up sa kanya. Pero, imbis na gumaling siya, yung sakit niya is mas lalo pang lumala. Ngayon, narinig niya lang kung saan, si Jesus, paparating, or nandiyan si Jesus. Anong ginawa po niya? Hinawakan niya dahilayan ang kanyang damit ng Panginoon. Diba? At ano pong nangyari? Siya ay gumaling. Diba? Ang Panginoon, pag nagpapagaling yan,
that siya magpagaling. Kasi di ba, Amen. ano eh, actually wala na sinabi ang Lord dun eh, hinawakan lang eh. Praise God. Pero ano ba yung ano ba yung nagpagaling sa kanya? Di ba? Pinagaling siya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Okay. The question is, do we have that kind of faith for us to be healed from any diseases? Kasi yung lagi kasama, parang ano ulit na, when you pray for something, di ba? You continually pray for it. Sa isang bagay, kung ano man yung bagay na pinag-pray mo. Diba? Pag-pray mo siya ng pag-pray, okay yan. So, and at the same time, kapag binigay mo na sa Panginoon, ha? Yan yung problema mo, binigay mo sa Panginoon. Tapos pupuntimahin mo pa din. Diba? Parang, akala ba binigay mo na sa Panginoon? Diba? Yung pag binibigay natin sa Panginoon, ibig sabihin, hindi natin siya kaya. Ibigay natin sa Panginoon kasi siya kaya niya. We believe that He can do things that we cannot. Kasi, yun nga, nagpapakita na ating limitation eh. Lagi ko din sinasabi kay Mayan, may mga bagay na hindi mo kaya. May mga bagay na hindi mo, ano ba yun? Parang magkakomplain tayo dyan palagi sa mga bagay-bagay na yan. Pero di ba sabi mo sa akin, binigay mo na yan sa Panginoon? Bakit pinuproblema mo pa din? It's still causing you stress eh. Yung stress na yun, yun pa yung nagpapaano sa iyo ng sakit, ng ano pa din. Binigay mo na sa Panginoon yung problema mo, tapos pinuproblema mo pa din. Ano, kikihati ka sa Panginoon, kaya mo din. Di ba? Parang hayaan mo siyang magbigay ng solusyon. Magkaroon tayo ng gano'n kasi sabi ko sa kanya, sa asawa ko, kapag bibigay tayo ng problema sa Panginoon, ako pag bibigyan ng problema sa Panginoon, Lord, ikaw na dyan, hindi mo yan kaya. So, aalisin ko, hindi ko muna siya iisipin. Tapos, after a week, hindi ko siya pinaproblema, pero na-resolve. Okay, Lord, salamat sa iyo, di ba? Para, that will cause you to thank the Lord because He is working in ways that we cannot see. Amen? So yun po, yung God's healing power, it does not only restores our health. Hindi lang yung ating physical yung gusto pagalingin ng Panginoon. Kung nandito ka ngayon sa church na to and you are just seeking for physical healing, I think what the Lord wants is spiritual healing. If you are that person right now, na kung saan, Lord, spiritually, I'm tired. Lord, bakit ganito yung Lord? Spiritually, I'm tired. At church naman ako, part pa din ako ng ministry. Pero, bakit hindi ko maramdaman yung kapangyarihan mo? Today, the Lord is speaking right to you. Kung ikaw man yun, the Lord wants you to heal spiritually. The Lord wants to heal you spiritually. The Lord wants to restore His relationship with you. Naniniwala mo ba kayo? Kasi God's power, it brings restoration. It brings wholeness. So kung, alam mo yun, minsan parang tayo, spiritual, drain naman spiritually, pero hindi yun ang nais ng Lord sa atin. Hallelujah. Hindi yun ang nais ng Lord sa atin. Kaya nga, we have this kind of fellowship kasi gusto natin magpalakasan. Ngayon, the Lord wants to heal you, not just physically, but spiritually. Amen? Amen. Praise God. Amen. The third one is God's power to redeem, or redemption. He redeems our lives from
destruction, saving us from the speed of despair. Okay? So, alam mo sa tayo, di ba, nais tubusin ng Panginoon. Di ba? Sabi niya sa verse na yan, sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. Okay? Since we are all destined to die, dapat eh. Okay? But, the Lord's saving grace, kumbaga, He redeemed us. Lahat tayo nililid ng Panginoon para maka-fellowship niya habang buhay. Okay? So, kung maaalala natin, yung mga Israelites, di ba, they were asking for deliverance dun sa bansang Egypto. At nakita natin na kung saan ang Panginoon, di ba, dineliver sila. Kumbaga, nakaalis sila dun eh. God redeemed His people from bondage and led them to freedom. At ganoon din ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. God wants to redeem us from any bondage of sin and wants to lead us in freedom. So kung sa palagay mo, right now, you are bondage of anything, kaya hindi ka nakakapag-serve sa Panginoon. Kasi minsan, we're full of excuses na dahil nga, ang daming bumabagabag sa atin. That's one of the bandages kasi minsan. Na parang, hindi, marami kang gagawin, hindi ka pwede mag-serve sa Panginoon. Ito, unahin ko to. Pero, hindi yun ang nais ng Lord sa atin, di ba? He wants you to be redeemed. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, and remember, God's power to redeem, save us from destruction. Kasi otherwise, kapag hindi natin inalaw ang Panginoon na i-redeem tayo, tubusin tayo sa mga pagkakasala natin, at sa anumang bagay na nakakapag-bondage sa atin, wala. It will lead us to destruction. Amen po ba? Pang-apat po, God's loving kindness. Sabi, pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Yung loving kindness sa Panginoon. Sabi dito, God's loving kindness is a demonstration of His tender mercies towards us. He grounds us with love, care, and compassion. Katulad nung sa Good Samaritan, na kung saan the Good Samaritan has showed loving kindness to the wounded man. So, ganun ang nature ng Panginoon. Kapag tayo wounded, di ba? Gusto ng Panginoon na pagalingin tayo. Gusto ng Panginoon na tawag ito, kalingahin tayo. Magpapakalinga ka ba? Magpapakalinga ba tayo? Kasi minsan, ang Panginoon, inaabot na tayo eh. Inaabot na tayo. Diba? Sa pamamagitan po ng ating mga sisters and brothers in Christ. Kasi mahirap naman to ang Lord mismo ang umabot sa'yo. Naku, makakakot ka. Diba? Baka kukunin ka na ng Panginoon. Huwag naman sana, diba? Lalo na kung hindi ka mahanda. Pero, yun nga, through our brothers and sisters in Christ, diba, the Lord's loving kindness is displayed. Kasi yun yung nature niya, na kung saan siya ay mahabagin. Kaya nga, isa sa mga pagsubok na sa buhay ni Lord, tulungan mo ako kasi we believe that it's only God who can help us. Tapos biglang may darating na pagpapaala sa iyo sa pamamagitan ng mga brothers and sisters mo na, okay, Lord, salamat. Diba? Sana lahat ganun yung natin, yung response natin. Kasi minsan hindi natin alam, yung sumagot na pala yung Panginoon, hindi pa natin alam. Kasi ang gusto niyo pagsagot ng Panginoon talaga huhulog sa atin minsan sa diba? Pero hindi natin alam, yung mga sisters and brothers natin, they are being used by God to bless us in many ways. So, we just have to be, siguro sensible na, Lord, salamat kung para ang sister ko na to, itong brother ko na to.
So, ay, ganun ang pakita ang kahabagan at pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Amen. At panglima, provision. Sabi dyan, sa sarili at dulot niya kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa akin na ang taglay kong kalakasan. So dito sa provision, He satisfies our mouth with good things, renewing our youth like the eagles. Sabi dito, tayong mga mananampalataya, the Lord is providing for our needs. Naniniwala po ba kayo doon? Yung minsan sa mga panahon na parang wala na, parang wala na. Pero nakikita natin yung yung kamay ng Panginoon, kumikilos siya. No, binibigay niya yung mga bagay na minsan kahit hindi natin hinihingi. Kasi ganyan ang Panginoon, di ba? Sa Matthew, sabi, hindi mo pa hinihingi yung isang bagay, alam na ng Panginoon yun. Amen. Hallelujah. So, gano'n ang kapangyarihan ng Panginoon. So, God's power to provide for our needs is a manifestation of His care and love. Ang Diyos nais tayo pagpalain with good things. And He wants to renew our lives, meeting our physical, emotional, and spiritual needs. Yung provision ng Panginoon, it's not just about yung physical. Yung mga tangible things. Hindi lang doon ang gusto pagpapala ng Panginoon para sa akin. Gusto niya i-satisfy tayo emotionally and also spiritually. Pero, willing ba tayo? Kasi minsan, gusto lang natin lahat physical eh. Lord, pagpalain mo ako, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo. Diba parang supplier mo sa Lord. Kaya trabaho din tayo. Diba? Tapos, yun nga, we must also ask, diba, yung mga pangangailangan spiritually, ay satisfy ng Lord. Amen. Kasi mahirap yung puro physical lang, busog na tayo. Spiritually, draining naman. Alam mo, naghihingal na pala yung kalo mo. Diba? Kailangan na pala ng sustansya. So, hindi lang tayo dapat physically healthy, dapat spiritually healthy. Amen? Dapat balance tayo. Kasi mahirap yun. Mahirap yun na physically lang tayo fit. Pero pag spiritual na, ay wala na. Yun yung mahirap. At huwag naman sana ganun ang ating maging sitwasyon. Kaya naman, ang provision ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ay maging healthy tayo physically, emotionally, and spiritually. So, let's feed ourselves with the Word of God. Diba? Magpakalalim tayo, magpakabusog tayo para nagpakabusog sa mga pagkain na kinakain natin. Magpakabusog tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Ngayon, when we experience God's power, diba, we can expect a transformative impact on our lives. So, this impact, kasi diba yung mga binanggit natin ganyan na yan, yun yung God's power. Ngayon, there must be a transformative pagbabago. Diba? There must be a transformative impact on our lives as we experience God's power. Hindi yung tipong wala lang. Diba? Yun yan yung sinasabi natin, tinitake for granted lang natin yung kapangyarihan ng Diyos. Experience mo na eh. Hindi mo pa in-enjoy yung benefits talaga yun ako sa ikaw spiritually. Diba? Magiging full ka din. Minsan, na-experience mo na yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya makikilos sa buhay mo. Pero wala kasi na yung pangangailangan mo at that moment. So, sige, baka meron pang iba. Okay. So, ayun. Sabi dyan, yun nga, we can expect a transformative impact on our lives. This impact is evident in several areas. God's power brings, number one, spiritual renewal. Okay? Yung kapangyarihan ng Diyos, nagtutulot ng spiritual renewal.
Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So yung spiritual renewal po, nagbibigay ka ng bagong perspektibo tungkol sa buhay. Diba? It also brings a changed mind and a changed heart. Hindi yung tipong kung ano ka dati, naranasan mo kapangyarihan ng Diyos, ganun ka pa din. Dapat, there must be a transformation. Naiintindihan niyo po? Kasi kung walang pagbabago, tandaan nyo na-experience po ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ito ka dati, na-experience mo ang kapangyarihan ng Diyos, tapos ganun ka pa din. Magtaka po kayo. Magtaka po tayo pag ganun pa din yung ating sitwasyon. Kasi dapat, it brings transformation. Kung walang pagbabago sa buhay natin, after natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos, i-question yun. Ano ba? Bakit hindi ko siya, bakit walang pagbabago? Kasi may mali. Diba? Yun yung kailangan natin ipabago sa Panginoon, yung heart natin na dapat maalayin siya sa nais ng Lord para sa atin. Kasi there must be a spiritual renewal when we experience God's power. Okay? And also, sa spiritual renewal, it should bring a deeper relationship with God. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi narinyo ka, so dapat, ang kasunod doon, dapat magpapakalalim ka sa Panginoon. Diba? Basta nanagis mo pa siyang makilala. Na, Lord, salamat dito sa pangyayari na display. Ngayon, nais pa kitang makilala. I want to have a deeper relationship sa iyo. Amen? Amen. Pangalawa po, sa transformative impact, inner change. Sabi dito sa Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. So, yung inner change po, it involves a transformation of our inner being. Yung loob-looban po natin. A new heart and a new spirit. So, now, we should be longing for fellowship with co-believers kasi nagbabago tayo internally. Okay? So, naalala ko lang, kasi tawag ito, ako kasi, minsan, may time na kung saan, gusto ko yung mga nakakausap ako talaga na, ano tawag ito? Yung, pinag-uusapan natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, nung minsan pag nakakausap yung isang youth pastor dun sa gift church, kasi talagang pag siya, sobrang passionate niya mag-share. Sabi ko, mapapa-amaze ka talaga eh. Dapat palimutan natin yung sarili natin. No? O siguro tayo mismo, we should be a bearer ng good message ng gospel sa kasama natin. Hawaan natin, magawaan tayo ng gano'n. Kasi when God's power is displayed, di ba? Kapag pinag-uusapan natin yung kapangyarihan ng Diyos kung paano siya nag-work sa buhay natin ng bawat isa, tayo mismo na-strengthen tayo. Grabe, brother, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Sa akin din. Diba? When was the last time that you know na ganun? Hindi ko alam kung kailan, pero, di ba, kapag naging habit natin yun, di ba, we will be having a church na kung saan, we bless the name of the Lord. Di ba kasi, we speak blessing to each other. Di ba, we talk about God's goodness sa mga buhay natin na, alam mo, sister, walang ako, pero yung Panginoon napakabuti. Di ba? Ang sarap sa ang sarap sa pakiramdam, ang sarap sa pandinig. Hindi yung, oy Maria, alam mo ba? Di ba? Parang, ay, sige, magkakabubo pa yan. Hindi ganoon.
Pag-usapan natin yung kadakilaan, kabutihan, kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi natin yung simbahan na ng gano'n, na pinag-uusapan, totoo, kapangyarihan ng Diyos kung paano nag-manifest yung sige mo sa ML, ganyan, ang hero mo. Diba? O, hindi natin nililimit yung the thing is, when we are inside the church, let's talk about God, His goodness, His loving kindness, His power. So, kung nangyari ng church natin ng gano'n, kasi masarap sa pakiramdam. Tayo mismo na-bless tayo na parang, mismo makakarinig ka lang eh. Diba? Kasi nakuha lang tayo, nasa Starbucks kami, kumakain. Tapos meron doon, share sila about, God's goodness. Parang gusto ko lang makisali, nakikinig lang naman ako. Pero kasi syempre, hindi ko naman sila kilala. Ay, alam niyo ba, ganun din yung buti ng Panginoon sa akin. Magagano naman ako doon, di ba? Hindi naman pwede. Pero imagine, di ba? Yung nakikinig lang ako, nabibless na ako, di ba? How much more kung ikaw pa, may kausap ka, you are sharing God's goodness sa mga buhay ninyo. So, pagpanayin ng Panginoon doon, okay? Next po is, number 3 is empowerment. Sa Isaiah 40:29, He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. So empowerment brings trusting in God's power. So, once we are empowered, di ba? Nagtitiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ganoon lang, tayo, when a person is empowered, ano ba sa Tagalog ng empowered? Puspos, pinalakas, di ba? Parang you have the confidence, di ba? At yung confidence na yun, galing sa Panginoon. He makes you confident to face anything kasi alam mo na ang Panginoon, yung kapangyarihan niya, mag-work yun sa buhay mo. Amen? Yeah, it gives us strength in times of weakness. It brings courage in the face of challenges. It brings ability to overcome obstacles. Kaya yung tanong ko kanina, sino ba dito yung mga pagod? Alam ko maraming pagod sa atin. Parang, nakakapagod. Alam mo yung kakagising mo lang. Minsan nga nag-usap kami ni Emer, yung tipong, anong oras ka gigising? Pwede bang matulog muna yung anong oras na matulog? Kasi pag-gising na agad, di ba? Parang matutulog pa na kami. Pinag-uusapan na agad, pag-gising. So, pwede bang pagtulog muna, katutagin muna natin. Parang katulog naman tayo, baka mahirap naman. Yeah. Tulog muna na sa gising. Pero, yun nga. Alam mo, ang Panginoon ay ina-empower niya yung bawat isa. So, tayo dito sa church natin, we know sometimes, di ba, when our brothers or sisters are experiencing something, tapos minsan, tayo nag-serve as empowerment sa kanila. The Lord is using to empower someone today. So, as the Lord empowers us, let us also empower others for them to experience yung God's greatness, God's power na mag-manifest sa mga buhay nila. Kasi minsan, kailangan din natin tayo na gamitin ng Lord. Siguro paggamit tayo sa Panginoon para talagang maranasan din ng mga brothers and sisters natin. Kasi hanggang hindi tayo willing, walang mangyayari. Kumbaga hindi yun eh. So dapat maging willing tayo paggamit sa Panginoon. Kung ayaw nyo, gagawa ang Panginoon ng paraan na kung saan maaabot ang bawat isa sa atin. Amen. So, yun, yung empowerment na yun, it will give us the ability to overcome obstacles. So, ano man yung pinagdadaan natin ngayon, ano man yung mga pagsubok natin ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos, kapag nag-work yan, surely, i-empower tayo niya para ma-overcome lahat ng mga trials na na-encounter natin. Amen? Amen. And the last one is moral reformation. Sabi sa Romans 12:2, do not be conformed to this world,
but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. And as we experience God's transformative power, we can expect moral reformation in our lives. Kasama na dito yung, ano yun, putting off the old self. Kung ano ka dati, hindi ka na, nagbago ka na kasi nga, di ba sabi doon, na-transform ka na eh. Okay? So, you're becoming Christ-like. Amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung they're becoming Christ-like. Kasi yun po yun eh. When a person is transformed, there is a moral transformation and it includes Christ-likeness. So dapat, maging Christ-like tayo. Sa ating mga salita, nagpapakita man ng pagiging Christ-like. Kasi kung sa salita pa lang natin, cursed na sa mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa trabaho, sa eskwelahan, hindi ka maging pagpapala. Hindi tayo magiging pagpapala sa sabi ko sa inyo. Di ba? Kasi, at sobrang hirap na. Di ba? Mahirap siya, pero, yun nga, ulit, na-experience natin ang kapangyarihan ng Diyos. And that's the reason why there is a reformation ng ating morality. Okay? Na kung saan, sinasabi natin yung dating tayo, and we are working towards becoming Christ-like. Amen. Amen? A renewed, ayun, so it also includes renewed commitment to God's principles. So, may renewed commitment na kasama siya, di ba? Yung sa moral reformation, meron siya kasama na renewed commitment na, Lord, di ba? Yun nga, yung sinasabi natin na dumadaan sa pandemic, di ba? Dahil sa maraming kadahilanan. Pero, na-experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Tandaan ko natin na, huwag niyo pong kakalimutan yun. Yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan ninyo. Okay? So, babalik kayo sa kapangyarihan ng Diyos na hindi, ang kapangyarihan ng Diyos, kaya nito mag-renew ng commitment ko sa Kanya. Di ba? So, it's just a matter of, kailangan nyo nang balikan. Lord, pakahawakan ko yung kapangyarihan mo. Minsan ka nang gumawa sa buhay ko, gumawa ka ulit. Okay? Amen? A change in lifestyle and behavior. So, siguro naman, alam natin yung change in lifestyle and behavior. Kung dati ay tayo ay mapangutya. Siguro naman, di ba? Dahil naranasan ang kapangyarihan ng Diyos, parang may narinig ako dyan babawasan. Talaga naman, magbago tayo. Di ba? Alam mo, mahirap kasi nga, nasa mundo tayo. Okay? Kumbaga, the influence of the world is talagang grabe. Kaya talagang minsan, yung mga Kristyano talaga, na-influensya, they are unaware that they are being influenced. Okay? So, hindi mo siya maiisang tabi na gano'n na, hindi, mahirap yan eh. Mahirap talaga. Wala nang sabing madali. Itong mga ito hindi ko lahat perfect. Diba? Parang walang perfecto dito. Dahil, kaso kailangan natin ipag-aral ko kasi ito yung salita ng Panginoon. So, kung pinag-aaralan ko din siya, Lord, bakit ganito? Pwede ba tanggalin ko na lang ito? Yung mga ganun, kasi parang patungkol sa akin ito, iba. May mga ganun mga, kasi, di ba, the Lord is teaching us. Not just yung mga nakikinig, but also us. Who's delivering the message. Kasi, there must be a change lifestyle and behavior. So, kung tayo ay mapamusga, di ba? Kung tayo ay may mga attitude na hindi maganda, siguro baguhin natin. Huwag sana siguro, baguhin talaga natin. Amen?
Okay, and as for my conclusion, okay, bilis. Tama. Okay lang. Yeah. As we consider how God can change our lives, let's ask ourselves, is there anything in our life that requires His intervention? Did you ask yourself about it? Lord, kailangan ko ng intervention sa aspect na ito ng buhay ko. Pwede ba mag-intervene ka? Nahihirapan ako dito sa aspect na ito. You can ask that to the Lord. Right? David blessed the Lord in every situation. Maybe we develop a heart like dun sa Psalms 103 verse 1 to 2. Sinasabi nun, di ba? But si David na-experience yung mga bagay-bagay na yun. Okay? Yung power ng Panginoon sa healing, sa kung saan-saan pa. Lahat ng mga bagay niya, pero ang sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, my soul, and do not forget any of His benefits. So, tayo, as we experience yung mga pagsubok natin sa buhay, lahat ng mga bagay-bagay na ating nararanasan, at nararanasan din natin ang kapangyarihan ng Diyos, magkaroon saan tayo ng puso na katulad ng King David na kung saan kaya natin i-bless ang Panginoon sa anumang sirkumstansya natin pinadadaanan. At nang sa ganun, di ba, maranasan natin yung transformative power ng Diyos sa buhay ng bawat isa natin. So, allowing Him to work in us, renew us, and empower us. As we surrender to His mighty hand, may we experience His forgiveness, healing, redemption, loving kindness, and provision. And may our lives be transformed by His power, and may we glorify Him in all that we do. To God be the glory. Let us all stand and let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa mensahe mo ngayong umaga. Tunay na, O Diyos, na ikaw ay gumagawa sa bawat anak mo na narito. Dalangin ko, O Diyos, na iyong kapangyarihan ay magsilbi namin kalakasan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng sirkumstansya, Panginoon, hayaan mo, Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan mo at magkaroon ito ng transformative impact sa aming mga buhay na kami, Lord God, ay maging pagpapala, Panginoon. Maranasan namin, Lord God, ang iyong kagalingan. Maranasan namin, Lord God, ang iyong redemption, Lord God, ang inyong renewal sa bawat isa sa amin upang kami, Lord God, ay makapagpatuloy, Lord God, na may kagalakan. Hayaan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay bigyan mo, Lord God, ng puso, Lord God, na kung saan naghahanap sa iyo. Puso, Lord God, na nagdulong, Panginoon, ng fellowship, Panginoon, sa iyo. At dalangin ko, O Diyos, na hindi namin makalimutan, Lord God, yung mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin, Lord God. Katulad ni David, Lord, na ang panalangin, Lord God, ay ang purihin ng Diyos, Panginoon, sa bawat sirkumstansya ng kanyang buhay. At ganoon din, O Diyos, pagpalain mo, Lord, ang bawat isa sa amin, na lahat kami, Lord God, ay maging pagpapala, Panginoon, maging ma-apply namin, Lord God, ng tapat, Panginoon, ang iyong mga salita ngayong umaga. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.